tayo po ay dumako sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Yung mga nasa kanilang tahanan, magandang gabi po sa inyong lahat. Kung nagtataka kayo, wala na kayo nakikitang kurtina at wala na kayo naririnig na kumakahol na aso, ay dinesisyonan po natin na dito na gawin. Tayo po ay dumako sa 2 Corinthians chapter number 4. 2 Corinthians chapter number 4. Atin pong babasahin ang unang talata hanggang sa talatang pang-18. Okay, dito po tayo sa 2 Corinthians chapter number 4, verse 1 down to verse number 17. At ito po ay basahin natin ng sabay-sabay. Nakita niyo na po. Say amen. Okay, begin. Sige po, 18. Tayo po ay manalangin. Salamat po, dakila naming Diyos. Ngayon pong gabing ito na niloob mo na dito kami magkatipon sa inyong bahay-sambahan. Salamat po, Panginoon, na hindi kami napipigilan sa paglilingkuran sa inyo, sa pagsamba, sa pag-aaral ng inyong salita. Salamat din po sa mga kapatiran na nanonood, nakikibahagi sa sambang ito sa kanilang mga tahanan. Pagpalain niyo po ang kanilang pakikinig. Nawa, Panginoon, ang may papahayag na katotohanan ay magpatibay sa bawat isa po sa amin. Po, Panginoon, ang magpatawad sa aming mga kasalanan, linisin niyo ang aming mga puso. Gawin niyo po kaming karapat-dapat, O Diyos, sa aming pong gagawing pagsamba, pag-aaral ng iyong salita, maging sa aming pong sama-samang panalangin. Panginoon, manguna ka, magbigay ka ng tagumpay, at gabayan mo kami sa pag-aaral ng inyong banal na salita. Ang lahat po'y dalangin namin sa pangalan po ng aming tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen. Maupo po tayo. Maraming pong salamat.
Kung iahambing po natin ang ating nararanasan ngayon sa naging karanasan ng mga apostoles, lalo po ni Apostol Pablo, hindi ko sasabihin wala pa tayo sa kalingkingan. Ang karanasan po natin ngayon ay mas maliit pa sa kalingkingan. No? Tayo ho ay napigilan lang sa pagsamba. We restrict our own houses. Tayo po ay nalimitahan sa ating pagtatrabaho. Tayo po ay gumagawa ng matinding pag-iingat dahil po sa karamdaman, pero hindi pa po natin naranasan ang mga naranasan ni Apostol Pablo. Pero sa kabila po ng mga karanasan ito, si Pablo po ay nagpapatuloy. No? Ano po ang dahilan why Paul can keep on keeping on? Karaniwan po natin narinig yan. Manatili tayong nananatili sa ating paglilingkod, sa ating buhay Kristiyano. Ating pong tignan muna yung realidad ng kanyang lifestyle. No, may mga nag-aakala po na ang buhay Kristiyano ay masarap. Hindi po, kabahagi po ng buhay Kristiyano ang ating pong mga pagtitiis. Meron din nag-aakala na lalo po sa panahon ngayon that the ministry is glamorous. No? Ang ministeryo po ay napakaganda, pero hindi po yan totoo. No, si Pablo po ang magpapatunay niyan sa atin. Now, let us examine the reality of his lifestyle. Tingnan po natin yung realidad ng kanyang pamumuhay bilang lingkod ng Diyos, bilang mga mananampalataya. Una pong binabanggit niya rito, mga kapatid, ay yung pong pressure of circumstances. Nakakaranas po si Pablo ng pressure mula po sa mga pangyayaring nagaganap po sa kanyang buhay. And we know that this is varied. Iba-iba po yan. Iba-iba yung pangyayari, iba-iba yung sitwasyon, iba-iba yung kapanahunan, iba-iba po yung lugar, iba-iba po yung gravity ng kanya pong nararanasan. Pero ganito po i-describe ni Apostol Pablo yung kanyang mga naranasan sa kanyang buhay. Sisimulan po natin ang pagbasa doon sa verse number 8. Ganito po niya dinescribe yung kanyang pamumuhay. Sabi niya sa verse 8, "We are troubled on every side, yet not distressed." Ito yung kanyang we are troubled on every side. Ang panganib po, ang kaguluhan on every side, you name it. Parang nandoon ka sa isang labanan, ang kalaban mo, wala lang doon sa harapan mo. Kung hindi ang kalaban mo, nasa harap mo, sa likod mo, at nandoon sa dalawa mong tagiliran. Yun ho ang sitwasyon. There is trouble on every side. At yun po naman ay maiintindihan natin because we are not of this world. Amen? Sabi ng Banal na Kasulatan, kayo ay nasa sanlibutan, kaya mamumuhi sa inyo ang mga taga-sanlibutan. Pero ang sinasabi po ni Pablo rito, sa kabila po ng trouble na yan, hindi po sila hindi po nakakaranas ng tinatawag na distress sa kanya pong buhay. No, meron pong trouble, pero hindi po tuluyang nasisira, hindi po sila tuluyang napapahamak, hindi po sila tuluyang pinanghihinaan ng loob. Tandaan po natin, yung pressure sa buhay, it may be hard. Pero sa pamamagitan din po ng pressure, mga kapatid, tayo po ay tumitibay. In fact, we can find some illustrations, no? Na kapag yung pong carbon, yung ordinaryong carbon, ay inilagay mo sa matinding pressure through the years, yan po ay nagiging diamond. Alam din po natin yung mga namatay na mga hayop o yung mga hindi lang hayop kundi yung mga organic materials na namatay at yan po ay nalibing sa ilalim po ng lupa because of the extreme pressure, no, na nararanasan po. Ito po ay nagiging langis o ito po ay nagiging natural gas. Now, hindi po ibig sabihin na porket merong matinding pressure, hindi na natin kayang mag-survive. Naalala nyo, kapag ang tao po,
no, ay sumisid sa ilalim ng dagat. At certain death na lalim, hindi na ho makakatagal ang tao. No? Puputok ho yung, siya ho ay mamamatay. At maging yung mga submarino na ginagamit po ilalim ng dagat, it can only dive at a certain level, at certain depth. Pag sumobra po sila, masisira o sasabog po yung submarino. Pero inyo pong nalaman siguro na sa kailaliman po ng dagat, baka doon po sa Marianas Trench o Philippine Deep, meron pong nabubuhay na mga hayop. Di ba? Nabubuhay sila. They can stand the extreme pressure at nabubuhay sila. Doon po yun po yung mga nababasa natin. Dahil sa sobrang kadiliman, sa kailaliman ng dagat, yung mga creature doon may sarili ng ilaw. No? May sarili ng ilaw. But sila po ay nabubuhay. Ano pa po ang sinabi ni Apostol Pablo? No? Doon po sa verse number 8, the last part o second part, sabi rito, we are perplexed but not in despair. We are perplexed sa aming buhay, sa aming paglilingkod. Minsan nalilito kami, minsan naguguluhan kami, pero hindi kami tuluyang nagiging desperado o totally nawawalan ng pag-asa. No? Ngayon po, yung iba siguro ay naguguluhan na. No? Tayo mismo, naguguluhan. Kaya minsan, ang hirap na magplano. Ang hirap na mag-isip. Noong nakaraang mga linggo, tayo masayang-masaya na. Di ba? Nasabi natin, pagkatapos po ng 17. In fact, hindi nga natin in-honor yung mga fathers noong 17. Dahil alam na ho natin, naasahan na natin na yung 21, pwede na po natin gawin yan. At pwede na natin pupuntahin yung mga fathers, hindi lamang sila batiin, kundi i-honor sila dito sa harapan. Pero dumating po yung announcement na extended yung ating GCQ hanggang sa June 30. So magplano na tayo. After June 30, ayoko na. No? Dahil di natin alam, baka pagkatapos ng June 30, bumalik pa tayo sa ECQ o bumanatili tayo sa GCQ or whatever. No? Nalilito na ho tayo. Sabi nga ng iba, yung mga restaurant, nabuksan na. Pwede na silang kumain, although may social distancing. Sa loob naman ng simbahan, meron din naman social distancing. Di ba? Pero nalilito na ho tayo. Pero ang totoo, hindi tayo tuluyang nawawala ng pag-asa. We may be placed in a more difficult situation than this. Si Pablo, ganun ang kanilang naranasan na masiraan ng barko, ikaw na ang ikulong, ikaw na ang batuhin, ikaw na ang i-persecute, di ba? Pero sabi ni Pablo, nalilito na sila, hindi na alam kung ano gagawin, pero hindi kami tuluyang nawawala ng pag-asa. But that's the reality of Christian life. Lalo na pag ikaw ay naglilingkod. Di ba? Minsan yung mga lingkod ng Diyos nagtatanong, bakit ganon, Panginoon? Naglilingkod na nga kami, nagbigay na kami ng aming buhay, ganito pa ang aming nararanasan. Pangatlong bagay na sinabi ng Apostol Pablo, sabi rito, persecuted but not forsaken. Persecuted but not forsaken. Totoo po naman ang persecution. Ang sino mang mamumuhay ng may kabanalan bilang Kristiyano, sabi ng Biblia, will suffer persecution. It's a part, no? Varying degree lang po yan. Iba-iba lang yung mga circumstances, pero nakakaranas po tayo ng pag-uusig. Pero maganda, makaranas man tayo ng pinakamatinding pag-uusig sa ating pananampalataya. Ang sabi ni Pablo, not forsaken. You remember Daniel? Sila po ay inusig. Hinagis po si Daniel doon sa kulungan ng den ng lions. Pero hindi pinabayaan ng Diyos dahil sinarhan ng Diyos yung bunganga ng mga leon, hindi kinagat si Daniel. You remember the four friends? Because of their stand, they were thrown into a fiery furnace. Yet, doon sa gitna po ng naglalagablab ng apoy, heated 7 times, sabi po sa Biblia, nandoon sinamahan po sila ng Panginoon. At ni amoy ng sunog na buhok, hindi po naamoy sa kanila. Usigin man tayo, huwag naman mangyari sa ating pananampalataya. But we can be sure, like what Apostle said, hindi po tayo pababayaan ng ating Panginoon. Ano pa ang sinabi niya? Sa verse 9 pa rin. Sabi po rito, cast down, but not destroyed.
tayo po ay nalugmok, tayo po ay nadapa, tayo po ay natumba. Pero sabi rito, we were not destroyed. Di ba? Bumagsak at naranasan po natin yan. Either nadapa tayo dahil sa sarili natin kahit o itunumba po tayo ng kaaway o pagsubok, pero lagi po tayong nakakabangon. Amen? Dahil pagkadapa natin, hindi nangangahulugan tayo po ay tapos na. Hindi po nangangahulugan tayo ay destroy na. Pag sinabing tayo po ay nadapa, hindi nangangahulugan totally, hindi na tayo makakabangon. Yun ang sabi ni Pablo, kami po ay bumangon. And then in verse 10, always bearing about in the body the dying of the Lord Jesus Christ, that the life also of Jesus Christ might be made manifest in our body. So that is the reality. Yan po ang circumstances ni Apostol Pablo. Tandaan po natin, ang buhay natin hindi nakasalalay sa ating circumstances, kundi nakasalalay kay Kristo. Amen? Now, another pressure, aside from the pressure of circumstances, andito po rin yung pressure from the opponents, yung mga kaaway. Chapter 6, verse number 5. In stripes, in imprisonments, in tumults, in labors, in watching, in fasting. Yung dalawang unang salita, no? In stripes. Sino ba naman ang hahagupit sa'yo? Kakampi mo. Di kaaway mo. Sino ba ang magkukulong sa'yo? Di kaaway mo. Sino ang nagbibigay sa'yo ng kaguluhan? Di yung kaaway mo. So, these are pressure from the enemies. Sabi nila, hindi pa naman ako lumalabas. Totoo lang, hanggang dito pa lang ako. Pero sabi ni Lalay, parang nakakapagod lumabas. Tama ba, Jaren? Nakakapagod, ano? Pero mukhang hindi papagod ang katawan mo. Bakit nakakapagod sa labas? Unang-una, may takot eh. Huwag natin alisin sa isip natin yung may takot. Baka yung, noong araw, ako nga rito, pag naglalakad lang eh. Tapos may makakasalubong ako, lalo yung makakasalubong ko, walang face mask. Lumalayo na talaga akong ganun. Baka mamaya, pagka nagkatapatan kami, biglang umubo yun eh. O di dali ka. O kahit umiiwas ka eh. Di lalo pa pag pupunta ka ng grocery, lalo na pag pupunta ka ng palengke, di ba? So iniisip mo ngayon na bagamat yung tao, hindi mo yung kaaway mo nasa kanya. So yun na yun, di ba? Pagkatapos ang daming protocol, di ba? Pagpasok mo ng ikaw ikukuna ng temperature, mag-aano ka ng alcohol, pagdating mo sa grocery, iniisip mo, baka yung pera, no? Na ako nga, pag nakalabas, iipunin ko na yung parehang meron ako, hindi na ako kukuha na sukli. No? Kung may sobrang piso, sige, sa'yo na yan. Kasi yung pera, iniisip mo, baka nahawakan yan, mahahawa ka, yung resibo, no? Tapos hindi lang yun, no? Pag punta mo ng sasakyan, may mga nahawakan ka, lagyan ka ng alcohol, disinfect ka. Pagdating mo sa bahay, yung mga pinamili mo, i-sprayan mo para sigurado. Yung paa mo, sapatos mo, i-sprayan mo, maglalagay ka na. Kakapagod, di ba? No? Kung nakakapagod tayo, mas na nakakapagod yung mga doktor nandun sa frontline. Yung magsusuot ka ng PPE, mga maskara, tapos, sabi nga ni Lima, habang nagsusuot ka, may nakatingin sa'yo, tinitignan kung tama. Pero ang mas matindi para, pag naguhubad ka na, kasi ando doon na yung contamination, panonood, pag mali, uulitin mo yung procedure mo. Nakakapagod, di ba? Ang hirap mo mamuhay na mayroong pressure. Amen? May kaaway pa. Tayo po sa ministry, may kaaway. Unang-una, nandiyan na si Satanas. Amen? Pangalawa, andyan yung sanlibutan na lagi yung tumatawag sa akin, dito ka, di ba? At tapos andun po yung kahinaan ng ating pong lumang pagkatao. Meron po tayong kaaway. Now, mas mapalad tayo rito, yun ang kaaway natin. In other countries, kaaway po nila yung gobyerno nila. Amen? In other countries, kaaway po nila yung relihiyon na nangingibabaw doon sa kanilang lugar. Sa panahon ni Apostol Pablo, mas matindi sapagkat ang kaaway nila, mga Hudyo, kaaway nila, mga Romano, kaaway nila, mga Pagano sa kanilang pananampalataya. Pressure yan. Pangatlo, it is the pressure of the work. Not only pressure
because of the circumstances, not only because of the enemy, but also because of the work. Ay nakaka-pressure yun. Ano po sabi niya? Balikan po natin dun sa 2 Corinthians chapter 4. Or chapter 6, verse 5. Sabi po doon sa verse number 5, in labors, in watching, in fastings, by pureness, by knowledge, by long-suffering, by kindness, by the Holy Ghost, by love and faith. In labors. Ano pa sabi niya? In watchings, in fastings. Madali ang ministry. Hindi ho madali ang maglingkod sa Diyos. Amen? Kasi, pag sinabi mo ministry and you give your life to the ministry, hindi po sarili mo ang iniisip mo. Iniisip mo ang gawain ng Diyos, iniisip mo ang mga tao, iniisip mo yung mga kaluluwa, iniisip mo yung pangangailangan ng gawain. No? Lahat yan. No? Kahit naman na full-time ministry, kung ikaw ay dedicated na Kristiyano, you will feel the pressure of the world. Amen? Kaya si Apostol Pablo, yan po yung kanyang nararanasan. May pressure po sa kanyang buhay. Pero ano po ang kanyang action dito? Siya ba ay tumalikod? Siya ba ay tumigil? Siya ba ay walang bahala? Ano po ang kanyang naging reaction? After realizing the reality of his life, ano ang kanyang naging reaction? Okay. Verse 1. Therefore, seeing we have this ministry, as we have received mercy, we what? We stopped. No. We faint not. Then also in verse 16, sabi niya rito sa talatang 16, for which cause we faint not, but though our outward man perish, yet the inward man is renewed day by day. Dahil sa dahilang ito, hindi kami pinanghihinaan ng loob. Hindi kami nang lulupaypay. Paano ang reaction ni Pablo dito sa ganitong uri ng pamumuhay? May pressure, mahirap, mapanganib. Sabi rito ni Pablo, we do not lose heart. Hindi kami pinanghihinaan ng aming puso. Tandaan nyo, yan ang kailangan sa buhay. Ngayon po ay mahirap. Marami po sa atin ang kung meron man trabaho, konti ang kita. Marami sa atin ang nag-aabang na yung marami nating bayarin. Nag-aabang na yung mga pinagkakautangan natin. Sabi nila, pwede installment. Sabi nila, pwede saka ka na magbayad. Pero darating ka rin sa point na kailangan mo rin bayaran. Diba? Limitado yung mga supply. Pero ang dapat po natin gawin, huwag tayong panghinaan ng loob. We do not lose heart. No? Pero napanood, boxing, Pilipino yata, nakalimutan ko anong pang. Kailan lang, no? 3 beses siya bumagsak sa first round. 3 beses, bagsak. Pero sa second round, bagsak yung kalaban niya, hindi na bumangon, nabilangan na ng 8, so siya pa ang nanalo. Huwag tayong panghinaan ng loob. Mas mahirap po ang pinagdaanan ni Apostol Pablo. But, sabi rito, we do not lose heart. Amen? Look at verse number 17 at saka 18. Sabi po sa 17, for our light affliction, which is but for a moment, worketh for us a far more exceeding and eternal weight of glory. While we look not at the things which are seen, but at the things which are not seen,
For the things which are seen are temporal, but the things which are not seen are eternal. Pangatlo ho, naging reaction ng Apostol Pablo, sabi dito, we do not lose heart. Pangalawa, we do not lose focus. Yan, we do not lose our focus. O, napaka-importante po ito sa buhay. Saan ka ba nakatingin? Ha? Kagaya po, pag mayroon kang isang gagawin, mayroon kang isang, halimbawa, ikaw ay mag-aaral, no? Dapat nakatutok ka, no? O pag ang ipinakakopya sa inyo, ano ba yun? Pag ang pinakokopya sa inyo sa computer ay Word, yung Word ang kokopyahin nyo. Ha? Huwag ka, anong kinopya nyo? Pag pinakokopya sa inyo, yung mga, anong tawag doon, mga icon ng PowerPoint, huwag nyo kokopyahin yung Word, no? Focus lang mo yan. Yung isang tao magaling sa chess, ba't siya gumaling sa chess? Focus. Yung isang tao, bakit gumaling sa basketball? Focus siya doon sa basketball. Yung isang tao, bakit gumaling sa pag-aaral? Hindi necessarily matalino yan eh. Focus, di ba? So sabi ni sa Hebrews 12:1, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Pag ikaw ay lumalaban sa isang takbuhan, hindi ka kung saan-saan nakatingin. Di ba? Nakatingin ka doon sa goal mo. Maski nga ako sa pag-exercise, dito ko nalaman ito nung nag-gym na kami. Alam mo, gusto mong ang maapektuhan ng ginagawa mong exercise, yung abdomen mo. Doon ka nagko-concentrate, naka-focus ka, hindi lang physically, kundi mentally, doon sa gusto mong magkaroon ng muscle, gusto mong ma-strengthen sa bahagi ng katawan mo. Sabi ni Pablo, hindi kami nakatingin sa mga bagay na nakikita. Yun ang tama pong focus. Sa ating buhay Kristiyano, kailangan natin ang mga temporal things. Pero hindi po tayo dyan nakafocus. No? Kasi pag sinabi mong ang tao nakafocus sa isang bagay, it does not mean that he is oblivious of other things na nasa paligid niya. Di ba? Alam ba, nakakonsentrate ka. Hindi ibig sabihin na hindi ka aware ng mga tao sa paligid mo, pero nakafocus ka. Let me give you an example. No? Pag ikaw ay umaasinta, no? Bumabaril ka, meron kang inaasinta. Hindi ibig sabihin na oblivious ka, wala kang pakialam sa paligid mo, lalo na kung sa isang gera, dahil baka yun nga ang pinupunterya mo, nakaaway, pero dun sa kabila, andun pala yung kaaway mo. Aware ka yan, pero pag sinabing focus, kung sino inaasinta mo, yun ang dapat mong asintahin. Nakakita nga ako ng magandang halimbawa dyan eh. Ano ba ang pagkakaiba ng shotgun sa isang M14 o kaya M1 o kaya yung mga ilang pagkakaiba. Yung disabog, sabog talaga ang bala. Pag malapit, makakamatay. Pero pag malayo, walang perwisyo. Tamaan ka lang ng litas. Pero kapag gumamit ka ng Garand M1 o M14 na baril, talagang pag tumama yun, inasinta mo, talagang patay. Focus. Hindi natin binabaliwala ang pangkailangan nating pangmaterial. Amen? Hindi natin binabaliwala ang pamilya natin o yung other needs dito ho sa lupa. Pero hindi po tayo dyan nakafocus. Nakafocus po tayo sa mga bagay na hindi nakikita na ang sabi ng banal na kasulatan, yan po ay eternal, yan po ay walang hanggan. So si Pablo, naalala niyo sa susunod chapter 5, no, si Pablo ho nakatingin doon sa kabilang buhay na kahit na matunaw yung kanyang earthly house of this tabernacle, we have a building na gawa po ng Panginoon. Focus. Ang pangatlo, we do not lose heart. We do not lose our focus. And then in verse 16 at saka verse 17, basahin po natin doon sa bahagi na yun. Verse 16 and 17, for the which cause we faint not, but though our outward man perish, yet the inward man is renewed day by day. For our light affliction, which is but for a moment,
worketh for us a far more exceeding and eternal weight of glory. We do not lose heart. We do not our focus. We do not lose our hope. Amen? Sabi niya, though our outward man perish, yet the inward man is renewed day by day. Parang ganito rin yung kanyang sinabi. Sabi niya, when I am weak, then I am strong. I would rather glory in my infirmities that the power of God may rest upon me. Amen? So kung tayo man ang hihina physically, nahihirapan physically, alam natin may kapalit ito. Kung tayo nagtitiwala sa Diyos, ang kapalit nito yung kalakasan nating pang-spiritual. Di naman po yan. Pansinin niyo po ang sabi niya sa verse 17. Dinescribe niya na po yung kanyang kalagayan. Napakahirap, di ba? Pero in the light of eternity, ano ang description ni Pablo doon sa verse 17? For our light affliction. Di ba? For our light affliction. Sabi niya rin sa isang bahagi, I reckon, sabi niya, that the sufferings of this present time are not worthy to be compared with the glory that shall be revealed. Amen? So, hindi ho sila nawawalan ng pag-asa. Nung di pa nga tayo mananampalataya, merong kasabihan, di ba? Ang kasabihan natin sa Tagalog, habang buhay, may pag-asa. Habang humihinga ka, hindi ka dapat mawalan ng pag-asa. Lalo pa po ngayon, tayo ay Kristiyano na dahil ang pag-asa natin ay hindi maling pag-asa. Hindi po false hope. Ang tunay na pag-asa natin, ang pag-asa natin ay tunay sapagkat tinuro po yan ng banal na kasulatan at umaasa tayo sa ating dakil Diyos. Amen. Kauli-ulihan, pangatlo punto. Ano ang mga dahilan ni Apostol Pablo sa kabila po ng kahirapan ng kanyang buhay ay meron siyang ganong reaction? Ano ang mga dahilan? Okay, verse 1 is the first reason. Therefore, seeing we have this ministry, as we have received mercy, we faint not. Bakit kami hindi nawawa na pinanghihinaan ng loob? Unang-una po, mga kapatid, no? What he is doing is the ministry. Diba? Hindi ko lang nakuha yung the difference between a ministry and a job. No? Pag ikaw ay nakatingin doon sa susweldoin mo, that's not the ministry. Diba? Kapag nakatingin ka sa sarili mo lang pangangailangan, that's not the ministry. Ito pong kinalalagyan natin, whether full-time po tayo o dedicated tayo Kristiyano na lilingkod, we consider ourselves as part of the ministry. At itong ministry, meron na tayong commitment dito. Hindi po tayo titigil because this is the ministry. Para din maraming mga doktor ngayon, di ba? Hindi sila titigil sa kanilang ginagawa dahil commitment po nila yon bilang mga doktor. Tayo po may commitment because what we are engaged in today is not for our own profit, it is for the ministry. Pero pangalawang mas matibay na dahilan, ayon po dito sa verse 1, therefore seeing we have this ministry as we have received mercy. Amen? Dalawang bagay po tungkol dito. Pag sinabing mercy, hindi ko tayo karapat-dapat. Di ba? Dalawa ho yan, magkasama yung grace and mercy. When we say grace, hindi po tayo karapat-dapat, pero tumanggap po tayo. Pag sinabi rin namang mercy, no, hindi ibinigay ng Diyos sa atin, yung dapat nating tanggapin bilang makasalanan. Pero pareho po yan ang advantage sa atin. Amen? Hindi tayo ay dapat pabayaan na ng Panginoon. Tayo dapat parusahan na ng Panginoon. Tayo ay hindi dapat tulungan ng Panginoon because of who we are, where tayo po'y sinners. But because of His mercy, nakapagpapatuloy po tayo. Amen? Bakit po ganito ang rason? Bakit po ganito ang stand ni Apostol Pablo? Bakit siya po ay nagpapatuloy? He keeps on keeping on. The reason is because the mercy of God is always abundant as well as His grace. Okay, verse 5, verse 11, another reason. Pangatlo, verse 5. Sabi po sa verse number 5, for we preach not ourselves, but Christ Jesus the Lord, and ourselves your servant for Jesus' sake.
His third reason is the honor of the Lord Jesus Christ. Ang ginagawa namin ito, nagpapatuloy despite the difficulty, despite the hardship, alang-alang po sa Panginoong Jesucristo. Amen? Tayo po ay nagpapatuloy alang-alang po sa Panginoong Jesucristo. Sabi ni Pablo, we are servant for Christ's sake. No? We are servant for Christ's sake. But there's another point in verse 11. For we which live always delivered unto death for Jesus' sake, that the life also of Jesus might be made manifest in our mortal flesh. It's not only being a servant for Christ's sake, but also the willingness to suffer for Christ's sake. It is for His honor. Number 4, 17 and 18. Si Pablo po ay nagpapatuloy despite the hardship because of the eternal realities. Amen? Dito nyo, no? Para po sa hindi mga mananampalataya na wala ho yung spiritual. Diba? Kaya nga, magtataka tayo, bakit yung sa kanila yung restaurant essential, yung beauty parlor essential, yung church hindi essential. Bakit nila nakikita yung economic reality? Ay, yung eternal, nakikita lang nila economic, political reality, material reality, pero hindi ho nila nakikita yung spiritual reality. No? What's that? Ano yung reality yung sinasabi niya? Verse 17, no? Tayo man ay verse 17, di ba? Yung affliction, o ano may naranasan, these are just light affliction. Doon sa Pedro sinasabi, it is for a season. If we are being tried, it is simply for a season. Sabi ko rito, sinabi ni Pablo, which is but for a moment. No? Ito'y panandalian lang, but this, sabi rito, which worketh for us a far more exceeding and eternal weight of glory. Parandalian lang yung affliction, parandalian lang yung hardship. Pero ang bunga nito ay with eternal values. Yun ang sabi niya sa verse 18. Siya po ay nagpapatuloy, sila po ay nagpapatuloy. Why? Because of the eternal reality. Okay. Number 5. Verse 3 and 4. But if our gospel be hid, it is hid to them that are lost, in whom the God of this world hath blinded the minds of them that believe not, lest the light of the glorious gospel of Christ, who is the image of God, should shine unto them. For we preach sa verse 3 and verse 4. Okay. Bakit po napapatuloy siya po, Pablo? Ano, isa pang dahilan? Number 5? Because of the human need. Ang pangangailangan po ng tao. Ano po yung pangangailangan? Ayon po sa verse number 3, meron pong 3 and 4 rather, there is an evil activity. Amen? Andyan po si Satanas. Amen. Huwag po tayo magtaka kung bakit sa kabila ng ganitong pandemya, meron po nakawan, meron masama, meron mga nagsasamantala. Kumikilos po si Satanas. Amen. Pangalawa po, no? Ang mga wala kay Kristo ay bulag. Sabi sa talatang 4, binulag ng Diyos ng sanlibutan ito ang mga hindi sumasampalataya. Mawawala lamang ang pagkabulag na ito, no? Kung sila ay maliliwanagan ng Ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo. Amen? So we have a job. Amen? Nakakaawa po yung mga tao nakikita natin dahil yung mga naglalakad, yung walang makain, etc., etc. Pero masigit silang nakakaawa kung ang titignan natin yung kanilang kaluluwa. Amen? And then pangatlong dahilan, sila po ay mapapahamak. Amen? Sila po ay mapapahamak kung wala pong Ebanghelyong tatanggapin sa kanilang buhay. At ang pang-anim na dahilan
is in verse number 4. In whom the God of this world hath blinded the minds of them that believe not, which believe not, lest the light of the glorious gospel of Christ, who is the image of God, should shine unto them. For we preach not ourselves, but Christ Jesus the Lord, and ourselves your servants for Jesus' sake. Pangatlo, pang-anim na dahilan, wala pong iba kundi ang kaluwalhatian ng Diyos. Amen. God's glory. So sa kabila po ng nararanasan nila Apostol Pablo sa paglilingkod sa Diyos, hindi po sila tumigil. Hindi sila nawalan ng pag-asa. Hindi nasira yung kanilang focus. Bakit? Dahil andito po yung mga magandang dahilan. This is the ministry, the mercy of God, the honor of the Lord Jesus Christ, eternal realities, the need of human beings, and the glory of the Almighty God. So, pagtatapos, let's keep on keeping on. Tayo po ay manalangin. Ang mapagpala naming Diyos, salamat po sa inyong salita. Salamat po sa halimbawang ito ng katatagan, ng pagpapatuloy, ng katapatan, ng commitment at kahandaan para mag-suffer, kahandaan para magtiis, alang-alang sa inyong kaluwalhatian, alang-alang sa mga kaluluwa, alang-alang, Panginoon, sa ikatataguyod ng inyong gawain. Panginoon, salamat po at naway bigyan niyo rin po kami, Panginoon, ng ganitong sense of duty, commitment at pagmamahal sa inyong pong gawain. Pagpalain niyo ang bawat isa, maging ang mga nanonood sa kanilang mga tahanan. Panginoon, amin din pong dinadalangin na pagpalain niyo po ang mga kaloob at basbasan pa. Pagpalain mo ang mga magkakaloob sa kabila, Panginoon, ng restriksyon, sa kabila po ng mga nagaganap ngayon. Hindi ka po nagkulang sa amin. Laging abunda, Panginoon, ang inyong biyaya, pagpapala at awa sa amin. Ang lahat po, Panginoon, imuli namin dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang gabi po. Pagpalain kayo ng Diyos. Maging yung mga nasa kanilang tahanan. Pagpalain po kayo ng Panginoon.